heart. Each love, each time to love my foolish heart. Oh yes, each time. Yun. Alright. Good evening po. Good morning, good afternoon sa mga nasa abroad po na iba ang kanilang timeline. Alright. I hope palagi po I'm wishing you well sa lahat ng ating panahon sa buhay na ito. Yes, of course, marami tayong mga struggle at dinadaanan, pero again po, I'm always wishing you the best in life, especially po sa mga mananampalataya, sa mga kasama natin sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Magandang araw po. Again po, kumusta? Tumadaan po tayo sa isang political na naman po, crisis sa Pilipinas. Kailan ba matatapos po yung ganitong panahon sa Pilipinas? Tandaan po ninyo mga friends, ako po yung walang kinakampihan. Hindi po ako pro BBM. Hindi rin po ako pro Duterte. Ako po ay pro truth. Nandun po ako sa katotohanan. Ako po ay pro Philippines, sa ating bansang Pilipinas. Kung ano yung kagaganda ng Pilipinas, sana po maging maayos yung lahat. At sana magkaroon tayo ng mga leader na talagang sincere, honest, at may desire talagang maiangat po ang ating bansang Pilipinas. Pero anyway, always po, ipanalangin natin sa Panginoon ang lahat ng yan. Of course, we know po ang Diyos po ang siyang makakabigay ng solusyon sa mga bagay na yan. Right? So, good evening kay Brother Nico Tago. Thank you for watching. I hope you're doing well. Kumusta na? Sabay po tayo. Ako'y nagre-record po para sa ating video, para sa YouTube. And at the same time sa ating live. Right, so sa ating topic po, ito po yung continuation ng ating discussion kahapon. And for so many weeks na po ng ating discussion about the resurrection. Tandaan po ninyo, inumpisahan po natin ang discussion nito sapagkat meron pong nag-request about the issue of resurrection. Ang question kasi, ang resurrection ba ay individual? Pag sinabi individual po, talagang babagsak po yan sa individual physical resurrection, na ang belief ng marami ay mayroong general judgment, okay? Na doon daw sa general judgment ay babago lahat ng patay. Sila ay manggagaling daw sa libingan at ibabangon daw muli yung patay na nakalibing doon. Yun po ay dati ko ring belief. Don't get me wrong, dati ko rin pong pinapaniwalaan yan. Kaya lang, dahil po sa continuous study ng scriptures, nagbabago po yan. Nag-i-improve po yung learning. Okay? Yan namang isang view po yung tinatag na corporate body view. Ito naman po yung ang resurrection ay pamula lang doon sa katawan ni Kristo. Pamula ang resurrection kay Jesus Christ. At ang resurrection po ay nangyayari ngayon at mangyayari pa. What do I mean? What I mean is, ang resurrection na ganap po, nang dumating po ang Panginoon sa Kristo, because sabi nga po siya ang resurrection, at doon sa finished work of Christ, doon sa Calvary, doon po nagpanimula na kanyang na-establish po yung body of Christ, the resurrection of the body of Christ. Right? Therefore, ang lahat po ng resurrected na mga tao ay yung nasa katawan ni Kristo. Kaya ang resurrection ay nangyayari sa lahat ng mga nanampalataya sa Panginoon because you now belong to the body of Christ. Wala kang resurrection kung walang resurrection ang Panginoon sa Kristo. Yan po ang mahalaga dyan. Kasi kung individual ka, lumalabas ka sa identity ni Jesus Christ. The moment a person believe in Christ at siya po ay isinilang into the family of God in this spiritual birth, ang identity mo si Kristo na. So therefore, ang kabuuan po ng iyong identity, ng iyong
resurrection o pagkabuhay na maguli, the moment na ikaw ay nanampalataya, you receive eternal life, therefore you receive resurrection. Kaya mamaya papakita ko po lahat yung mga passages na nasa present at past tense po yan hindi future Right, ngayon, so dalawa yan, the individual body view, yun bang individual, ikaw ay re-resurrect sa general judgment, ibabangon daw sa libingan, or the corporate body view, na ang resurrection ay nandoon lang kay Kristo sa kanyang katawan. Yan po yung mahalagang ating ma-establish dyan. So, sa ating pag-aaral, siyempre, inimpisan po natin yan sa background. Doon sa foundation ng katotohanan na yan para maintindihan. Diba? Kasi karamihan, karamihan, automatic po, alam nyo, majority po na pinapaniwalaan ng mga professing Christians, lihis po talaga sa turo ng Biblia. Nangyari po na ang majority po ay halos nagpare-pareho ng paniniwala because it was, fully promoted ng mga religion. But if you're going po to go back, at ayan po yung ating ginagawa to inspire, to invite yung mga friends natin na aralin uli kung ano man ang pinapaniwalaan, study uli, di ba? Dahil sa patuloy na study, doon po naging establish po yung anumang bagay na pinapaniwalaan. So, ang general belief po ng marami nga is yung pong individual body view. Ibig sabihin, sila yung magre-resurrect, yung mare-resurrect po ay yung nakalibing sa libingan at individual na re-resurrect sila. In the coming times, ng pagdating, sabi nga sa mga evangelical, sa mga futurists, ang paniwala, pagdating na rapture, mare-resurrect muna yung mga believers na nakalibing sa sementeryo. Right? And then after that, merong dadating na general judgment. Lahat daw ng taong nabuhay ay i-resurrect. Yung mga nasa impyerno, i-resurrect daw. For a while, may pahinga sila doon sa fire ng hell. Right? Pero yun po yung ridiculous talaga. And then, after that, pag na-resurrect daw bodily, bibigyan daw sila ng katawang pang lake of fire. Imagine. Yung katawang pang lake of fire, sila itatapon muli sa lake of fire. Alam po niyo, those are imaginations. At walang batayan talaga sa scriptures. Because ini-ignore po talaga yung context, ini-ignore yung rule of considering kung sino yung speaker, kung sino yung writer, and secondly, ini-ignore kung sino yung audience, and thirdly, ini-ignore kung ano yung prevailing circumstances na tinutukoy doon sa talata ng mga Bible. Kasi the problem po, ang manner po ng interpretation ng marami ngayon, ng maraming teachers, pag may nabasa ang scriptures, automatic ina-apply sa present time at sa kanyang buhay ngayon. And that includes po yung mga horrific doomsday event na nakita natin sa Bible. Pero not understanding na ang Bible po ay binubuo ng covenant, right? At lahat ng nakita natin po dyan na judgment ay patungkol po yun sa Old Covenant. Yung marami hindi naunawa ang difference sa Old at saka New Covenant na ating diniscuss po last time, right? So again, sa ating aral, kinuha po natin ang umpisa, bago natin matiyak kung ano talaga yung resurrection, dapat nating maunawan, ano nga ba yung depth na tinutukoy ng Bible na dapat magkaroon ng resurrection. And we have studied yan sa Genesis 2:17, sabi nga, the first mention passage sa Bible, alam naman to ng mga pastor, yung mga nag-aral ng hermeneutics, na pag nakita mo yung first mention sa Bible, ay pattern yon of the doctrine na makita mo all throughout the Bible. Okay. And we have at pinakita ko sa inyo the first mention po ng word na associated sa death ay yung sa Genesis 2:17. And from there, in-study natin Genesis 2:17 na napatunayan natin
na pag binasa ang Genesis 2:17, hindi pwedeng i-interpret po ng literal yon. Kaya nga yung mga friends nating Bible literalist, litong-lito sila sa kanilang pinapaniwalaan kasi nga, pag niliteralize mo lahat yan, wala na. Parang ano na lang yan, isip bata na lang at pangunawang pangbata lang po yun. Because we have learned na ang Genesis po ay written in a symbolic form, in a metaphoric language na ating nakita. At yun naman po yung pinatunayan ni Peter, pinakita ko last time, di ba? Lahat po ng bagay na sinabi niya in the prophecy ng Old Testament ay although sinasabing ito ay pinaprophesy, ito ay ipinahayag ng mga prophet in the Old Testament, but again, yung unawa nung kanilang pinaprophesy, yung kanilang ipinahayag at sinulat, hindi rin po nila naunawa yon. Why? Good evening kay Irene Lindo Basa, thank you for watching. Kaya yung kay Sister Iris Liwanag, thank you for watching. Okay. Kaya po yung pagbabasa ng Old Testament ay hindi pwedeng i-interpret mo yan ng sarili mo unawa. Babalik ka talaga do sa rule of interpretation na sinabi ng Bible para iyong maunawa, iyong frame of mind ng mga writers mismo sa Biblia, at yun ang ating ginawa, di ba? So, when we say na hindi naintindihan ng mga Old Testament prophets yung kanilang, bagamat sila yung sumulat, sa kanila ibinigay ng Diyos ang kapahayagan, at yun ay may kaakibat na prophecy na ang application ng fulfillment ay doon sa pagdating ng New Testament with the Lord Jesus Christ. Right? Good evening kay Brother Alfredo Camantog. Thank you for watching. Therefore, nung sinabi natin na yun po ay very clear, maliwanag at naintindihan natin na yung manner ng writing, good evening po kay Brother Leo Ben Salcedo Acozar, yung manner ng writing ng Old Testament ay hindi, bagamat sabi ko, ulitin ko po for the sake ng mga kararating lang, bagamat ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga prophets in the Old Testament at isinulat nila, pero hindi po ito na-reveal sa kanila. Hindi nila ito fully naunawa sapagkat ang nakita lang po nila ay yung literal, yung physical value ng kanilang isinulat. Good evening kay Rhea Desos, Wilfredo Villegas, magandang gabi sa inyo, thank you for watching. That's why marami sa ating mga teachers ng Bible in different religions ang nagkamali po ng unawa doon, sapagkat yung mga nababasa sa Old Testament kanilang ininterpret on how they understand these things ayon sa kanilang sariling interpretasyon. Pero yun po ay mali, di ba? Sapagkat nga yung mismo mga sumulat sa Biblia sinasabi hindi po nila naunawa ng lubusan yon until the coming ni Apostle Paul. Good evening kay Andrew Santa Maria, thank you for watching. Kaya ang buong revelation at mga paliwanag at interpretasyon ay nagmumula po dito sa talata mismo ng Biblia. I will give you one example para i-qualify ko po ang sinabi ko na yung mga salita sa Biblia hindi mo pwedeng bigyan ng kahulugan yan ayon sa iyong unawa. Bakit po? Tingnan niyo po, sa 1 Peter chapter 1, doon na lang po tayo sa verse 11. Ano sabi ng 11? Okay. Searching what? Sabi niya, or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, ang sabi niya. Nakuha po natin yung did signify. Good evening kay Jay Santa Maria, thank you for watching. Yung 11 po ay sinasabi na bagamat nasa kanilang espiritu ni Kristo, bilang patibay po na yung kanilang sinasabi, yung kanilang isinusulat ay po inspired po yan ng Diyos. Yan po'y kinasihan ng Diyos. Yung lumabas sa kanilang bibig at yung kanilang isinulat,
Yun po ay mula do sa Espiritu ng Kristo, nang sabi ng verse po, the Spirit of Christ which was in them, ang sabi niya. So therefore, yung sinasabi nila at isinulat po, yung po'y buong katotohanan. Alright? Kaya lang, may karugtong po ang sabi doon. Pinaunawa po kung ano yung manner. What is the manner of the Lord, the Spirit of Christ, providing them po yung katotohanan ng mga yon. Sabi niya, the Spirit of Christ which was in them did signify. Yun po yung word signify. Pag nakita niyo po yung words, yung signify, ano pong ibig sabihin nun? Yun po ay galing sa root word ng sign. Nagkaroon lang po ng prefix na IFI, naging ano po siya. It's like naging parang adverb, right? Naging adverb po yun. Sabi, did signify. Ano ibig sabihin? Yung manner po ng pagkakaloob ng salita ng Diyos ay sa pamagitan po ng signs. Yan. Good evening kay Sister Grace at Kawili at kay Brother Gerald Garcia Banding. Thank you for watching. Ito si Abby po. Magigreet sa inyo. Good evening po sa lahat. Yan. Taga-timpla natin una yan. Mahilo po. Coffee kaya? Coffee. Oo. Coffee po. Yes, meron pa ba dyan? Wala na. Kung wala, coffee na lang. Sige, okay. Okay na yan. So, again, ulitin po natin. Yan, yung mga tulog dyan. Bukas na lang yun eh. Mahilo na lang po. Kahit ano na lang yung coffee natin. Sige. O kaya Milo na lang. Sige. Okay. Katalastas po yun. Okay. So, again, ito pong sabi po sa 11, no? Kung may Bible po kayo, tingnan nyo maigi para maunawa po. Ang sabi doon, searching what, Milo Abi, yes. Searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify. Yun po yung keyword. Yung manner ng pagkakaloob po ng katotohanan sa Old Testament ay talagang ano po yun, punong-puno po yun ng signs. Ano ibig sabihin ng signs? Ang signs po, pag nakita mo yung isang bagay, kunyari tumaan po kayo sa clinic, di ba? Ano ang sign na makikita natin na sign ng mga doktor? Hindi ba yung yung Polthouse merong ahas na nakaganon, di ba? Pag nakita mo yon, it's a figure. Figure, pero merong ibig sabihin. Ganon din po yung pagkasulat ng Old Testament. At dito po sa talatang binasa ko, tinan nyo. Sabi niyan, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow, ang sabi niya. So, ito po yung buong laman ng New Testament. The sufferings of Christ and the glory that should follow. The cross, the resurrection, the ascension to heaven, yung ruling ng Diyos at yung kanyang pagbaba, touchdown, that God dwells with men. Yun po ang kabuuan. That is why, maling sabihin na bagamat misteryo, yes, mystery in the sense, pag sinabing mystery po, is a previously hidden truth. Yes. Bagamat mystery siya, pero yung buong mensahe at katotohanan ay naroroon po sa Old Testament sa pamamagitan ng mga signs. Yan. Kaya lang, hindi na-reveal sa kanila. Doon po sa 12, tinan nyo. Unto whom it was revealed, that not unto themselves, ang sabi niya. Okay? Hindi ito na-reveal sa kanila. Thank you, Abby. Okay. Hindi na ibigay sa kanila yung buong kahulugan. Hindi binigay sa kanila yung buong unawa ng Diyos. That's why, ang sabi ng 12, but unto us, ang sabi niya. Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us, ang sabi dito. Yung buong unawa nung Old Testament po, ay nabigyan ng kahulugan o unawa sa panahon ni Peter, ang sabi niya. Kamukha ng sinasabi ni Pablo, na yung mystery na yun was hid from ages, and it was unknown to any man from ages, ang sabi niya. But it is now revealed, ang sabi. Sapagkat ipinahayag sa pamagitan ni Pablo at isinulat niya at kanyang itinuro po sa panahon niya, kaya naalam ito ng mga mananampalataya sa panahon na yon. Therefore, kaya maunawa natin
Na ngayon, marami pong mali ang interpretasyon. Kasi nga hindi po nila nakita yung mismong manner ng writing, it was given through signs. Pansinin niyo po yung uli yung 11. At papakita ko po sa inyo yung Book of Revelation. Yun din po yung manner ng writing ng Revelation. Ang sabi uli ng 11, 1 Peter 1:11, searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, ang sabi. Pag nabasa niyo po yung signify, sa Tagalog po, alright, sa ano kasi, sa Tagalog mahirap maunawa yun eh. Walang nakalagay oh. Samantalang sa English po maliwanag yung signify, ang ibig sabihin po signs. Alright? Pag nabasa mo yun, ibig sabihin yung manner ng mga salita ng Diyos na ipinagkaloob ng Espiritu ng Panginoon Kristo sa mga propeta ay sa pamagitan po ng signs. So, ano ibig sabihin? Pag signs, sa unang tingin, hindi mo agad maunawa yun habang ito ay iyong inanalyze, habang ito ay iyong tiningnan maigi, at hinanapan ng unawa ng mga taong nasa loob mismo nung panahon na yon, doon mo lang po siya makikita. Good evening kay Halilea, kay Ma'am Pining Castañeda, at kay Wilfredo Villegas po. Good evening sa inyo. Kamukha rin po ng Revelation, tinan nyo. Pakita ko po sa inyo. Revelation, kung may Bible po kayo, sundan nyo. Revelation chapter 1. Dito po, pinakita rin po yung manner ng, yung unawa, o yung manner ng pagkakaloob nito sa kay Apostle John, kung paano isinulat po ang Revelation, ang sabi Revelation 1:1. Sa opening verse pa lang sinabi na po kung ano ang manner ng writing ng Revelation. Sabi diyan, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to shew unto his servants things which must shortly come to pass. Kaya nga po yung laman po ng Revelation ay ibinigay sapagkat malapit nang matupad ang lahat ng itong, sabi. And then tuloy, and he sent and signified, sabi na naman. Ayun na naman po yung word na signified at signify. Sorry po. So, pag nabasa natin yung word signified, ibig sabihin po, signs. Yung manner po ng writing ng mga bagay na nakasulat dyan ay mga signs. Hindi po siya literal na nakasulat na word for word. Hindi. Meron po siyang mga tinatawag na symbols, signs, or metaphoric language ang ibig sabihin. Alright? Good evening kay Brother Vic Masaga. Thank you for watching. That is why, pag hindi po yan naunawa, alam po ninyo, bawat salita po na mababasa natin sa Bible, mahalaga po lahat yan. Isang error po, pag yan na iyong inignore, ibig sabihin, pag binaliwala mo yan, nagkakamali ka na sa pagbabasa, pag-aaral, at lalo na sa mga nagtuturo. Kasi pag nagtuturo po, hindi nakita yon, mali na lahat. Ang mangyayari, gagawa ka ng sarili mong interpretasyon, kaya marami po sa pinapaniwalaan ng marami, imagination lang Wala naman talaga sa Bible. Dami po ng ating mga diniscuss last time, alam po ninyo, kung patuloy nating susundan ito, makikita ninyo, karamihan po sa pinapaniwalaan sa mga religious group po, talagang wala po sa Bible. It was man-made, man's own interpretation. Alright, balik tayo. Saan ba tayo? Sa 1 Peter nakita natin. So, what I am saying po, yung nababasa po natin sa Bible ay hindi natin pwede interpret in a literal sense. We need to get po yung understanding mula po sa Biblia mismo. Alright, so again, ating inugat po last time, para maintindihan po yung issue ng resurrection, ang ating inaral po ay saan galing, ano ba talaga ibig sabihin ng death? O na-establish po natin last time yan. Ang kamatayang tinutukoy po sa Bible ay spiritual death. Okay. Bakit? Kasi nga po, kinokorek din dito po yung maling unawa, again, ang tradition na. Ang sabi ng tradition, noon daw nagkasala si Adan, ay doon daw pumasok yung physical death sa lahat ng creation.
Mali po yun. Kasi, pag binasa niyo po yung, kailan ba nagkasala si Adan? Genesis 3. Di po ba? Pag binasa niyo po yung Genesis chapter 1, marami ka pong makita doon. Merong darkness doon. Merong night. Lahat po na may kapakahulugan sa Bible yon. At yung lahat ng creation po doon, lalo na yung vegetation at animals, meron pong element that death po yung yung mga bagay na associated sa death. Yung kinakain po ng mga carnivorous animals. Kung pumapatay po ng hayop yung kinakain niya. Yung mga halaman, paano dumadami ang halaman, ang puno, paano dumadami yung puno. Di ba yung buto malalaglag sa lupa? At ang sabi ng Panginoon, except mamatay yan, hindi yan dadami. That's the way po, the manner of agricultural system din. Makita mo na yung manner of germination ng buhay doon. Therefore, nakita rin natin yung sin mismo, pinaliwanag ni Pablo, yung sin mismo ay yung body. Kaya sinabi ni Pablo, mas nauna yung kasalanan kaysa sa kautusan. Naroon na yung sin bago dumating yung law. Why? Because ang sin ay associated sa flesh, even in the flesh of Adam and Eve. Sa flesh ng lahat ng tao yon. Kaya, nung kanya lang naunawa yung knowledge of good and evil, naging aware na sila sa kalagayan ng flesh na naked. Nandun na yung guilt at saka shame. Hindi na mawawala yon forever na sa mind nyo habang buhay sila. Nandun yung law which is good at ang evil yung flesh, yung ang sin. So, buong buhay naglalaban yung good and evil sa katawan niya. So, nagmumultiply. At anong effect? Nakita natin ang effect. Nung magkasala si Adam at si Eve, anong ginawa nila? Nagtago sila sa Diyos. Di mo ba? Nagtago. So, ang ibig sabihin po ng spiritual death is what? When you talk of spirit, that is yung communication mo in the spiritual realm, in the spiritual communication with God, because God is a spirit, and that refers to the life of God. Pag nakat ka sa communication sa Diyos, yun po'y namatay ka, na-separate ka do sa spiritual access sa Diyos. Yun po yung spiritual death. Spiritual death in the sense na ang katawan po ng tao, the only part ng body natin na kung saan naroon ng spirit ay nasa ating mind, sa ating isipan. Yung knowledge of good and evil po, ang pinapasukan hindi naman yung tiyan. Di ba? Ngayon lang natin naunawaan na, oo nga, kinakain ba, nakakita na ba kayo ng kumain ng knowledge of good and evil? Di ba? Hindi naman kinakain yun physical. Kaya yung pagbasa sa Genesis 2:17, hindi pwedeng literal yun. Alright, inaral natin yan. So, it shows nang pumasok sa isipan ni Adam at Eve yung knowledge of good and evil, wala na. Nakita nila yung kanilang sarili, nandun na yung guilt, nandun na shame, and at the same time, lumayo sila sa Diyos, nagtago na sila sa Diyos, na-cut off, na-separate sa Diyos. So, nawala sila sa spiritual access sa Diyos. Alright? So, why? Nag-umpisa yun saan? Sa mind, sa isip. Now, kaya nga po, very definite po ang sinabi ni Pablo. Tingnan niyo po, Ephesians 4:18. This is how Paul defined po yung tinatawag nating spiritual death. Ayun ang unang apektado po ay yung isip. Ephesians 4:18. Tingnan niyo po yung Bible niyo kung meron. Ano sabi ni Ephesians 4:18? Having the understanding darkened. Yan po yung kalagayan ng taong patay sa spiritual. Ang isipan po niya ay nasa kadiliman. Bakit? Bakit yung kanyang understanding ay darkened? Being alienated from the life of God, ang sabi. Ano ibig sabihin? Alienated. Napahiwalay siya. Saan? Sa buhay ng Diyos. Ano ba yung buhay ng Diyos? Ano ba yung Diyos? God is a what? A spirit. Nung sinapahiwalay sa buhay ng Diyos, namatay ba sa physically? Hindi.
Physically alive siya, kaya lang madilim ang pag-iisip dahil siya hiwalay sa buhay ng Diyos. Anong buhay ang tinutukoy? Spiritual life, eternal life. Through what? Ayun na naman po, apektado na naman yung isip. Through the ignorance. Yun. Because of the blindness of their heart. Yun po yung ibig sabihin po ng spiritually dead person. Wala siyang access sa mga bagay ng spiritual things of God. Ganon din po yung definition sa 1 Corinthians 2:14, tinan niyo. Kaya marami tayong friends, hindi maintindihan ito kasi nga, dead sa spirit, malamang. Ano sabi ng 2:14? 1 Corinthians 2:14, ayun kaliwanag po. Sundan po yung verse para ilista nyo mismo para mabalik-balikan. Tandaan nyo po mga friends, ang tinuturo po natin dito, yung laman po ng Biblia. Right? The benefit we have po, I was able po na ma-connect po yung mga talata na yan at for us to see the flow of parallelism at saka ng comparing scriptures na siya mismo yung nagbibigay ng unawa. Kaya pag sinabi nating spiritual death, meron tayong mga talata na nagbibigay unawa kung bakit tinatawag nating spiritually dead. Alright? Spiritual death. Una, yung spirit sa tao connected sa isip. Unang Korinto 2:11, nandito po yun. Yung Diyos po espiritu. Pag yung tao po patay sa espiritu, wala siyang unawa sa bagay ng Diyos kasi wala siyang communication sa Diyos because God is a spirit. Maaring buhay siya physically, gumagalaw siya, malakas siya, pero when it comes to the spiritual matter of God, He is dead. Because the things of God po, the access of God is through the mind. Because the mind is in the spirit. Alright, good evening kay Sir Ibs Mikla. Thank you for watching. Therefore, ang sabi ng 14 po, kaya po tinatawag na spiritually dead person ito eh. But the natural man receive it not the things of the Spirit of God. Yes, why? For they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Yan po yan. Kaya when you read the scriptures, huwag kang mananatili do sa literal, physical understanding of what is written. Kasi, superficial lang yun. Pag sinabi superficial, nasa ibabaw lang, hindi mo nakuha yung ilalim. But the Bible po speaks of, pinakita ko kagabi, tinan nyo, 2 Corinthians 3 po, tinan nyo maigi. Nagre-recap lang po tayo, pero wala pa po tayo sa subject natin ng resurrected body na tinutukoy po ng 2 Corinthians 5 mamaya, pakita ko sa inyo. In 2 Corinthians 3, tinan nyo maigi po mga friends. Dito sa 2 Corinthians 3, and verse 3, meron sinasabi dito po na mahalaga, sabi niya. Or dito na lang tayo sa diniscuss natin kagabi yan. Doon na lang sa 6, 2 Corinthians 3:6. Again, if you have the Bible po, sundan nyo at isulat nyo yung verse. Ano sabi dyan? Who also made us able ministers of the New Testament, not of the letter. Alright? Pansining maigi po, pag nabasa yung letter, huwag ka agad magkukulod na yung nababasa mong letter na yan. Mamaya papakita ko mismo sa script, sa context, kung ano yung tinutukoy niyang letter. Bakit? Sabi niya, but of the Spirit. So, ano ibig sabihin? Yung New Testament, it's not of the letter, but it is of the Spirit. Why? Sabi niya, for the letter killeth. Oh, be careful. For the letter killeth, but the Spirit giveth life, sabi niya. So, meron na po tayong nakikita doon. Una, yung New Testament, ang tinutukoy po na the Spirit that giveth life. Yung
the Spirit. Eh, ano yung of the letter? Yun po sa 7. Ano sabi ng 7? But if the ministration of death, ayun, sabi niya. Kanina sa 6, meron tinatag na letter, letter kilit. Yung daw, the letter daw ay pumapatay. Sa 7, dinefine po niya kung ano yung letter that kilit. 7. But if the ministration of death, ano ibig sabihin ng ministration? Yung nagbi-minister, nagkakaloob, naglilingkod ng ano? Ng kamatayan. Ano yun? Ayun, naano din po sa verse. Written and engraven in stones. Oh, madali nang maintindihan yan. Ano ba yung written and engraven in stones? Ano yun? Doon sa tables of stones sa tinukoy sa verse 3. Ano yun? Eh di yung pong law of Moses, yung Old Covenant that was written in the tables of stones. Right? So, makita natin, yung letter, the letter kilet, yun po yung Old Covenant na tinawag na Law of the Lord, na tinawag din na Law of Moses. Alright? Pero itong New Testament, ang sabi sa 6, ito ay reference sa Spirit that giveth life. Tingnan niyo po ang distinction, ha? Yung written and engraven stones, maliwanag po, yun yung Law of Moses, na tinawag din na Law of the Lord, yun din po identified na Old Covenant. At ang kanyang pinakitang nature po ay yung letter na tinutukoy, and it speaks of what? The physical things. Lahat ng makikita po natin under the Old Covenant talks about the physical nature of the blessing of God sa nation Israel at the time. Right? Pero itong New Testament, sinabi niyang ito yung Spirit, and this New Testament, sabi, because this is the Spirit that giveth life. So, ang ibig sabihin, itong New Testament are the things of the spiritual, heavenly realities. So, nakita niyo po yung difference. Good evening kay Sister Myla Cunanan Torres. Thank you for watching. So, dito po, maunawa natin ang Old Covenant, ang Old Testament refers to the physical, earthly things, at ang kanyang nature ay death, ang sabi. Of course, alam natin yan, common sense naman yan. Lahat naman ng literal, ng physical things, kaya sabi, temporal things, are talagang subject sa death and corruption, di ba? Kaya, it's worthless na ibigay yung buhay mo sa physical things talaga. Dapat balance. Meron kang physical things, pero meron ka ring spiritual things, at ito nga yung New Testament or the New Covenant. When the New Covenant came, ito yung sinasabing much glorious. Yan. Because it refers now to eternal, endless, spiritual, heavenly things. So, yun po yung ating makita dyan. Now, tinan yung maigi mga friends. Diniscuss kagabi yan eh. Yung nature ng Old Covenant na tinutukoy, sa ninyo mabuti, do sa verse 9, 3:9, ang kanyang tinukoy na identity ng Old Covenant, ito, for it the ministration of condemnation, sabi niya, big glory. Ang Old Covenant po, ang ministry niyan ay condemnation. Pag sinabing condemnation, it's full of what? Judgment. Because it speaks of the law. Alright? Pero ang New Covenant or the New Testament, ang sabi, much more that the ministration of righteousness, ang sabi niya. Dalawa. Yung ministry of condemnation na palaging judgment, kasalanan, kaparusahan, curse, doom, wrath of God, lahat ng parusa, lahat ng condemnation, nakapaloob po yung sa Old Covenant. Right? Kaya, pag palagi ang preaching mo, ang palagi mo naririnig,
ay panay kasalanan, you are still kept under the mindset ng old covenant. That's the difference. Pero itong new covenant ang sabi, anong sabi? Ano daw yung ministry niya? Sa verse 9, the ministration of what? Righteousness. Ay malaki pong difference mga friends. If you've been hearing na palagi, walang katapusang preaching na ikaw ay makasalanan, ikaw ay parurusahan ng Diyos, ikaw ay magsisi, paulit-ulit na pagsisisi sa paghingi ng tawad sa Diyos, hindi mo pa naunawa yung ginawa ni Kristo. Bakit? Question. Hindi ba sapat yung ginawa ni Kristo noong 30 AD sa cross? Ano ba in-address doon? Hindi ba in-address yung sin at yung sins? Kung hindi pa tapos yung sin at sins, talagang paulit-ulit yan. Pero ilang beses bang nagpatawad ang Kristo at ilang kasalanan ba yung pinatawad sa mananampalataya? 99% o 100%? Kung sasabihin mong 100%, ano pa hinihingi mo ng tawad tuwing linggo? Di ba? Pinatawad ka na eh. Pero pag sinabi mong, hindi, 99% lang, tama ka. Balik-balik ka sa paghingi ng tawad kasi kulang pala yung ginawa ni Kristo. Di ba? Maliwanag po sa Colossians 2:13. Pinatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan. Na mahaba pong discussion niya, malilista. Anyway, so sa 2 Corinthians 3, ang context po dito mga friends ay yung Old Covenant at saka New Covenant. Right? Ito po, yung 4. Kagabi diniscuss ko. Sa 2 Corinthians 4:1, mahalaga po ito. Niyo po yung 4:4. Dati, ito kasing talata ng 2 Corinthians 4:4, automatic, pag nabasa ito ng teacher, sabi niya, ina-identify niya agad yung doon. Ano yung nakalagay doon? Ang sabi doon, in whom the God of this world, alright, hath blinded the minds of them which believe not. Antimano po, mag-interpret yung preacher na yan, si Satan yan, sa yung Diyos ng sanlibutang ito. Pero teka muna. Dati po, paniwala ako, dati yan din ang alam ko. Pero nung matuto kong magbasa, na nire-recognize ko at aking ino-observe yung tenses, right? Tsaka yung mga demonstrative adjective, nag-iisip ka. Good evening kay Pastor Boy, thank you for watching. Pansinin niyo yung 4:4. In whom the God of this world, ang sabi ni Pablo. Kaninong world? Nandoon ka ba sa world na yun? Nandoon pa tayo sa world na yan. Isinulat po yung Corinthians maybe 60, 59, doon lang naglalaro yan, 59 to 60, 61 AD po yan. Isinulat po ng 2 Corinthians, ang tinutukoy yung world nila nung time na yun. Wala tayo doon. Alright? Pag nabasa niyo, ulitin ko, pag nabasa niyo po yung English world na yan, galing po yan sa the underlying Greek text po niyan, according sa context, dapat hahanapin mo, it's either oikumene. Yung oikumene po, yun po yung the inhabited world of the Roman Empire during that time. Tinranslate po yan as world, right? Yun din pong ion, or ion, which means age. Tinranslate po yun ng King James na world, right? Yun din cosmos, another Greek word po, cosmos, which refers to the civilization, to the arrangement of the universe at the time. It could be planetary, etc. Cosmos po yun. Kaya, babasahin mo ng maigi po ang context kasi depending on the context, kung paano inilagay po, tinranslate yung world na yan. In this sense po, pag nakita natin 2 Corinthians 4:4, ang tinutukoy niyan, in the God of this world is this age. Iyon po ang tinutukoy dyan. The age, this age, not our age, but the age po nung first century. Ano bang emphasis doon? Kasi po, yung this world na tinutukoy niya,
the world of the Jewish old economy, ng old covenant age ng world nila na tinutukoy. Sa time na yon. I will give you one example po. Pag hindi po naunawa yung this world na yan, ay nako, magkakagulo. Tinan niyo po ito. Ito, papakita ko that the same English word na world, pero magkaibang ibig sabihin. Doon po sa Luke chapter 2, tinan niyo maigi. Luke chapter 2, at makita niyo po kung ano sinasabi ko. Luke chapter 2, verse 1, 2:1. I hope you're there. Ang sabi dito, and it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Nababasa po ninyo? Pero i-analyze po natin na maigi. Alam po nyo, kailangan natin mag-analyze po tayo ng verse. Alright? Ang sabi po ng 2:2, ito daw si Augustus Caesar, ito yung emperor ng Rome at the time, si Augustus Caesar, during the first century, na gumawa daw siya ng batas para magtakda ng tax. Saan? In all the world. Tanong, yung all the world ba na yan? Buong planeta? Buong mundo ba yan? Kasama ba tayo dyan? Hindi po. Yung Greek word po niyan, oikomene. Understandably, ang context na tinutukoy na world dyan ay yung mundo na sakop ng Roman Empire. Di ba? Ang pwede lang po na umiral yung decree ni Caesar Augustus na tinukoy niyang all the world ay do sa Roman Empire. Kaya ang tawag po dyan in the Greek sense ay oikomene, the inhabited world ng Roman Empire at that time. That's how to all the world pertains only to the subject of Roman Empire sa text ng Luke 2:1, yes. Pero do sa sinabi kanina, babalikan natin, 2 Corinthians 3:1, ito yan. 2 Corinthians 3, saan na yun? 2 Corinthians 3, verse, okay, 2 Corinthians 3, na tinukoy na world kanina, sa 2 Corinthians 4:4 pala, sabi doon, in whom the God of this world, yung this world dyan, hindi po yan territory, hindi yan geographical place, no. It refers to the age. Ano na yan, iyon? Anong ibig ko sabihin? Because si Pablo mismo, sinasabi niya na yung age nila, tinin niyo maigi, sa Romans 13, in Romans 13, alright, in Romans chapter 13, verse 12, yan. Anyway, baka malito kayo, doon na lang tayo sa Matthew 24, tinan nyo. In Matthew 24, I would like to show po na yung tinukoy na end of the world, hindi po planetary, hindi cosmos. Ano yun? Matthew 24, sundan nyo po maigi, makikita nyo po ng maliwanag. In Matthew 24:1, pinakita ng Panginoon yung existing temple at the time, yung second temple sa Jerusalem. And then, ang sabi niya sa verse 2, mawawasak ito, there shall not be stone left here, sabi niya, that shall be thrown down. Sa 3, naintindihan ng mga apostles ang sinabi, ang sabi ng apostles, ang question, nung sinabing mawawasak yung temple, when shall these things be? What shall be the sign of the coming and the end of the world? Yan, magandang usapan yan. Ang tanong, anong end of the world ang tinutukoy? End of the planetary world? Buong planeta ba? O he's speaking of something. O, tingnan nyo. Baba natin sa, sumagot ang Panginoon sa verse 14. Ayan, o. Matthew 24:14. Yan. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come.
Yan. The end of the world ang tinutukoy dyan, di po ba? Ipapakita ko po na itong 24:14 fulfilled na yan, na ano, yung gospel na sinasabi ay naipahayag na in all the world. So, kung paano sinabi ng Panginoon na magaganap yung end of that world, pagkatapos ma-preach ang gospel sa buong nations, ay matutupad yan, di po ba? O tanong, natupad ba na yung gospel ay na-preach na in all the world? Tanungin natin si Pablo. Anong sabi ng Romans 1:8? Romans chapter 1 verse 8. Tingnan niyo po maigi. Napakagandang pag-aralan nito mga kapatid, sapagkat dito niyo maunawa na majority ng nag-i-interpret ng futurist judgment ng coming wrong. Ano sabi ng Romans 1:8? First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of saan? Throughout the whole world. Wow! Pansinin niyo maigi yung verse. At that time, nang sinabi ni Paul yung Romans, again, Romans could be written about 59 or 58 AD. Ang sabi niya, yun daw pananampalataya nila ay pinag-uusapan saan? Sa buong mundo. Ano yung faith nila? Saan nagmula yung faith ba? Di ba yung faith nagmula sa gospel, sa good news na pinahayag sa pamamagitan ng Panginoon Kristo? Di po ba? Saan magmula yung faith na tinutukoy? Tuloy natin. Good evening kay Brother Joe Tamak at kay Jones Mananiliambao. Maraming salamat sa panunod. Another verse po. Colossians chapter 1 verse 5. Sabi ng 5. Pansin niyo maigi. Colossians 1:5. For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. O gospel ang pinag-uusapan. Look at verse 6. Which is, tandaan nyo po yung mga tenses, yung is po, is linking verb denoting po na yung event is in the present tense during the time of its writing. Hindi sa time natin. Sa writing nila, sa time ni Paul. This one po, around 62, 63 AD ang Colossians. 64 could be. Which is common to you, look at this, as it is in all the world. Oh. Again, present tense, it is in all the world. Nung sinusulat ni Pablo ang Colossians, sinabi niya na yung mabuting balita ay narinig na sa buong mundo. Fulfilled na ba yung Matthew 24:14? Yes. Alright. 23 pa. 23. 23. Ayun. If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, look at this, which ye have heard, yung kausap niya, narinig na, and which was preached to every creature which is under heaven. Naipahayag na po yung gospel sa lahat ng creature, sa lahat ng tao, sa panahon ni Pablo. Si Pablo po nabuhay hanggang 64 AD. Yung tinutukoy na world po na inikot ni Pablo, yun pong oikomene. Pag sinabi oikomene po, the inhabited world of the Roman Empire. Good evening kay Ma'am Lisa Cabandig at kay Sir Alan de la Cruz. Thank you for watching. Therefore, yung sinabing preaching niya in all the world na ipahayag na sa buong mundo, naganap na po yun. At ang nag-fulfill nun ay si Pablo mismo. Umikot po siya doon sa inhabited world mula po sa Damascus, sa Syria, sa Galatian region, sa Asia Minor, dito po sa Greece, hanggang sa Rome, naikot po niya yun lahat at naipahayag po niya yung gospel. 2 beses po siyang umikot doon until the last time he was imprisoned by 64 AD, he was executed under the rule ni Nero. So therefore,
kung na-preach na po yun by 64 AD, talagang sabi ng Panginoon, malapit ng magunaw ang mundo, nagunaw na nga po. 66 AD, nag-start po yung siege of Jerusalem. Exactly po by the half around May of 66 AD according to Josephus. Hanggang 70 AD, what happened sa Jerusalem? Jerusalem was totally destroyed by 70 AD. Lahat ng prophecies concerning the coming of Christ were all fulfilled by the time ng 70 AD ng Jerusalem. Good evening kay Marvel Pico, kay Aba Beha Katabay. Thank you for watching. Therefore, my friends, pag nabasa natin yung all the world sa Bible, tingnan mo yung context. Ang tinukoy po na nag-end ang world doon sa time ng 70 AD. Alam niyo kung ano? Ito po, Hebrews 8:13. Matthew 5:17. Matthew 5:17. Ayun o. Sabi doon, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill it. Ano tinutukoy? The law of Moses, the old covenant, the law of the Lord, the old covenant laws na tinutukoy. Sabi niya, dumating siya para i-fulfill ito. 18. Sabi niya, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Pansinin niyo po yung heaven and earth na tinutukoy. Another subject po yan. Kung sumusunod kayo study ng Genesis, alam niyo, yan po yung nation ng Israel. Habang sabi niyan, pag lumipas na yung kautusan, lumipas na rin heaven and earth. Lahat naman tayo, dapat we should understood, wala na tayo sa law. The law was already fulfilled, and we are now under grace. We are not under the law anymore according to Paul. Right? So, ang tinutukoy na word or age po is the age of the old covenant na tinutukoy that passed away, ang sabi niya. So, therefore, again, tinan nyo. Balik tayo sa 2 Corinthians 4. Tinan nyo ba, Ige? If you have any question, simply type in the question po, and I will try to answer them. Good evening kay RJ Sawada. Thank you for watching. Alright, ulitin natin. 2 Corinthians 4:4. In whom the God of this world that blinded the minds of them which believe not. Ayan, automatic po. Karamihan, siguro 99.9% ng mga nagbabasa ng Bible, automatic agad yung the God of this world. Kasi Satan yan. Why? Kasi po, we were brainwashed, if I will say that word, to always entertain in our minds yung presence ng imaginary, cosmic, angelic rebel na tinawag na Satan. Sinasabi ko imaginary kasi yung unawa po noong Satan na yun, wala sa Bible. In some other subject na topic na po natin yan Wala tayong makikita ang angelic being na lumaban sa Diyos, nagrebelde sa Diyos, at naging Satan. Wala po. Kaya lang, naituro po sa atin yan ng religion as part of what? Kasama na po yung pananakot doon Imagine, yung Satan na kinatatakutan natin, ang sabi, pag natutulog ka, binabantayan ka. Yung Satan sabi, palagi kang binubulungan. Lahat na lang ng ginawa ng tao, palaging sinisisi si Satan. Satan na wala sa Biblia. If you're interested po, I have another topic for that, pero dito muna tayo. Ipapakita ko po sa inyo, yung God of this world is yung nasa 2 Corinthians 3. Good evening kay Ma'am Vivian David. Thank you for watching. Bakit? Tingnan niyo po yung verse 1 nitong 2 Corinthians 4:1. Ito, madaling maintindihan dito. Simple English grammar lang yan. Sabi ng 4:1, therefore, pag nakita po natin ang therefore, ano ibig sabihin? It was a conclusion. Itong 2 Corinthians 4, conclusion ito. Conclusion of the earlier, discussion. Ano ba yung discussion kanina? 2 Corinthians 3. Ano ba yung subject ng discussion? Tinan nyo, sa 2 Corinthians 3. Ang pinag-uusapan sa 2 Corinthians 3 is that sa 3 po is talking about the old covenant.
The commandment na isinulat sa tables of stone, alam naman natin yan if you are familiar. Pag sinabing commandment na sa table of stones, ano yon? The law of Moses. Di ba ba? Yun yung Old Covenant na nakita natin sa Exodus 19 hanggang sa Exodus 24. Pagkatapos, that is the Old Covenant. Pagkatapos dito sa verse 6, tinutukoy niya na naman na alin? Yung New Testament, yung New Covenant. Di ba ba? So dito nakita natin ang subject dito sa 2 Corinthians 3, the Old Covenant and the New Covenant. Now, tingnan niyo yung sinabi sa 2 Corinthians 3 na kalagayan ng mga unbelieving Jews at the time of Christ. Dito, sabi niya, 2 Corinthians 3:14, you know. But their minds were blinded. Alright, tingnan niyo. Kanina, sa 2 Corinthians 4:4, in-identify yung mga hindi nakaunawa sa gospel ay blinded by the God of this world. Or let us see, let the scriptures po freely show us ano yung tinutukoy na God that blind them. Ito po sa 13. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. Ano yung na-abolish ba dito sa time ng writing ni Paul? Eh di walang iba kundi po yung Old Covenant kasi pumasok na po yung New Covenant. Tingnan niyo po past tense, oh. At nasa present tense yung is, past tense po na-abolish na. Sa time ng writing ni Paul, sa time ng kanyang pronouncement, yung Old Covenant was already abolished. Kailan na-abolish? Doon sa cross. Makita natin sa Ephesians 2:14, tuloy natin. But their minds were blinded. Yung minds na unbelieving Jews at the time ay bulag pa rin sila sapagkat na wala na po yung Old Covenant, lumipas na, pero yung nasa isip nila yung pa rin. Pag ang nasa isipan po yung Old Covenant pa rin, ano ibig sabihin? Eto. But their minds were blinded, for until this day, ayun po, until this day, the day po Paul was writing, remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Kaya hindi po nila maunawa yung katuruan ng Kristo, yung katotohanan ng Kristo na siyang tinutukoy na New Covenant, ay sapagkat yung isipan nila, yun pa rin po yung Old Covenant ang nananatili sa isipan. Kaya sinasabing bulag pa sila sa katotohanan ng mabuting balita ni Kristo. So, ang tinutukoy na God, pag inaral niyo po yung salitang God, pag nakita niyo po yung God, it refers to the ruler, to the prevailing condition na nagko-control, na siyang merong control sa kanila. And at this time, ang tinutukoy na control, nasa isip po. Tandaan po natin, ang minds po ang binulag. Ang minds ang bulag sapagkat kung anong nasa isip mo, yun ang nagko-control sa'yo. At this context po, ang nasa isipan ng mga Hudyo ay yung paring Old Covenant. Hindi po nila maunawa sapagkat hindi nila pinapaniwalaan yung nagdala ng bagong covenant, which is Christ, the Son of God. Yan pong issue dyan. That is why, pag tinignan nyo 2 Corinthians 4:4, ayun o, in whom the God of this world, pag sinabing God, the prevailing rule, the one that controls. During that time po, ng writing ni Paul, isipin natin, ang nagko-control sa Jerusalem at the time, sino? The high priest, the religious crowd. Tama? Bakit sila nag-i-exist pa? Kasi nakatayo pa yung temple. Why? Ang temple kasi ang center of everything sa Jerusalem. The rule, the authority, the government that rules po nando sa temple. Siyempre, nag-i-exist pa yung hierarchy ng religious organization. Nandun pa yung prominence ng earthly Jerusalem. Ang lahat ng element ng Old Covenant was still then standing and existing. Although, at the cross, it was already pronounced and settled by God na wala na yon. Because ang tunay na programa ng Diyos sa cross is pumasok na yung alin? New Covenant, and it talks about the temple of God, the heavenly temple of God, hindi na earthly.
Yung sacrifice na ginagawa sa temple araw-araw physically, wala na yon. The only sacrifice that count is the sacrifice of Christ sa cross. But hindi po alam ng marami yon. Because in their mind, nandoon pa yung Old Covenant program. Kaya with that, sinasabi sa 4, blinded sila. Kaya hindi nila mapaniwalaan yung gospel of Christ. Ang sabi, 4:4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. They cannot believe the gospel of Christ sapagkat nandoon pa in their sight yung lahat ng element ng Old Covenant. How can this be? Nandito pa yung temple, nandito yung priest, nag-aalay pa sila in everything, right? Kaya ang sabi, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them, ang sabi. So, I hope nakikita po natin ang pinag-uusapan mula 3 is the Old and New Covenant. Alright? Now, pumunta po tayo sa 2 Corinthians 5 kasi it's already 8:20. Matapos po ako 8:30. Tingnan niyo po yung 5:1. Dito po sa 5, makita niyong maliwanag ano bang uri ng resurrection na tinutukoy ng Panginoon na nireveal kay Pablo. Is it a physical resurrection, bodily resurrection? Or is it a corporate body resurrection? Pag sinabing individual po, physical yon. Yun sinasabing babago sa libingan. Right? Pero pag sinabing corporate body, ang tinutukoy dyan, hindi individual. Ang tinutukoy na uri ng resurrection ay yung kabuuan ng katawan ni Kristo. At nung body na tinutukoy na galing sa langit at merong earthly body na tinutukoy, that refers to the Old Covenant earthly manifestation ng Law of Moses. Tignan niyo yung 5:1. 5:1. 2 Corinthians 5:1. For we know that if our earthly house of this tabernacle, alright, anong tabernacle ang tinutukoy? This ang sabi niya. Again, tandaan niyo po yung yung mga demonstrative adjective, mahalaga yan. Yung this, that, this, those, yung mga ganon. Good evening kay Michael Lee. Thank you for watching. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, anong tabernacle ang tinutukoy? Yung pang nakatayo na temple sa time nila. Sapagkat sa temple na yon, ando pa yung offering ng mga priest, ng high priest, etc. We have a building of God. Again, what is the building of God? When you say building of God, house of God, ayun, no? An house, ayun, dinefine mismo po. We have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. O ano yan? Ano, individual body ba yan ng mga tao? No. Kailan naging individual body yung physical body yung house of God? Do you remember? Di ba yung Panginoon nangako sa kanila, tininyo? John chapter 14. Iba po nabasa na ito. John 14 verse 1. 14:1. Sabi ng 14:1. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Right? Why? Because at that time, when these words po were being pronounced by the Lord, talaga namang they are suffering. Because during that period po, among the Jews, pag ikaw ay identified kay Kristo, anong mangyayari sa'yo? You will be put out of synagogue. You cannot enter the temple because they were being controlled. Ang may control talaga doon is the religious crowd. That will explain po yung that whosoever will not receive the mark of the beast, hindi ka pwede magtinda, hindi ka pwede magtrabaho, etc. Hindi ka makabili. Why? Because the center of the economic activities during the time is the temple. Sinong may control sa temple? Sila. This apostate religious crowd. Alright? Look at verse 2. Ang comfort nila ito. In my Father's house are many mansions. Anong kanyang pinag-usapan? Father's house. Ano yung Father's house? The house of God. Ano yung house of God? The temple. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you,
I go to prepare a what? Place for you. Ang sabi niya, aalis siya. Verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Sinong pinangakuan? Hindi tayo. Sinong pinangakuan? Yung mga apostles. Question. Tinupad ba niya yan o hindi? Nangyari ba yan o hindi? Pag sinabi mo, hindi, postpone yan. Ibig sabihin, yung nangako, sinungaling. Yung nangako, nanguhula. Kasi hindi niya alam. Hindi pala niya matutupad. At yung mga pinangakuan, desperado. Di ba? Failure sila. Hindi ganon. Na-fulfill po lahat yan. Talagang dumating ang Panginoon at nagawa po yung sinabi niya na yan doon sa mga pinangakuan. That's how to read po. If you are literalist, you have to read that in a literal sense. Yung pinangakuan, natupad sa kanila yung promise na yan. And mind you, in all the scriptures po, ang may pinangakuan po ng kanyang coming, yung audience niya, hindi tayo. No. Recipient na lang po tayo nung fulfilled promises ng Diyos dun sa audience. Very clear po yan when you read the scriptures. So, balik tayo, 2 Corinthians 5. So, yung tinutukoy po, 5:1. For we know that if our earthly house of this tabernacle, the present tabernacle they have at the time, the temple na nag-exist pa during the time, the second temple era, before 70 AD, hindi pa naman sira yun eh. Ang kanyang hinihintay, sabi, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Alright. In the mind of Paul po, he was still then looking for the coming of the heavenly temple, the house of God. Bakit ganun ang pagkasabi? Wala pa bang nag-i-exist na house of God at that time? Meron na. Meron na po. Kaya lang it was not fully realized because ang sabi ng Hebrews 9:8 po, tinan nyo. Ang sabi ng Hebrews 9:8, ito yun. The Holy Ghost, this again signifying signs po. Hindi naman po kasi antimano na literally pinakita yun eh. Na that the way into the holiest of all was not yet made manifest. While, sabi niya, as the first tabernacle was yet standing. Yun. Ano ibig sabihin? During the time that the second temple was still standing at the time of the writing ng Hebrew at ng 2 Corinthians, ang sabi, yung full understanding ng temple of God ay hindi pa makuha. Why? Because if you are in that instance po sa time na yan and being a Jew, talagang confused ka. Why? Because nakikita mo, nandun pa yung physical temple, nandun pa yung mga sacrifices ng priest, nandito pa yung Jerusalem, everything is in place, na naroon yung element of the Old Covenant. How can you understand the things na sinasabi ng Panginoon na heavenly temple? Mahirap. You cannot. Kaya sabi ng 9:8, habang nakatayo ang first temple na yan, ay hindi talaga maintindihan. Tinan yung 9, Bakit? Which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices, alright, that make, etc. Still, nandun pa yung activities ng Old Covenant system. That is why they cannot fully comprehend. Alright? I hope you're getting this. Good evening kay Brother Jester Cabandog. Thank you for watching. Balik tayo. 2 Corinthians 5. I'm showing po sa inyo yung greater understanding ng resurrection body na tinutukoy ni Pablo. Alright, so 5:1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, this tabernacle, our earthly house, yung earthly Old Covenant program under the law of Moses na tinutukoy, habang ito hindi nawawasak, ang sabi niya. Alright.
Tayo tinawasak. We have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. So he's looking to a something na tinawag na house of God. Pero clearly po, hindi po sa physical. Kaya ang sabi, an house not made with hands. Yun po yung temple. The heavenly temple na sinabi ng Diyos na, tinan nyo, Acts 17. Very clear po mga friends. Kaya, the proper way to understand the scriptures is comparing scriptures and let the scriptures po interpret itself. Acts 17 verse 24, ayun o. Acts 17:24. God that made the world and all things therein, alright? Alam po nyo, when you study Genesis, you have to understand that ang primary message na ibinibigay ng Diyos, hindi naman yung detail ng creation. No. Because to a believer, given na yung understanding na kamukha nitong sinabi, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Kaya, you don't need to, God is not obligated to show us yung detail ng kanyang scientific, material, physical creation. No. Ang pinakamahalagang pinapakita ng Diyos po sa kanyang creation with regards sa spiritual realities is the history of the nation Israel until the coming po ng new Israel, which is the old heaven and earth and the new heaven and earth. At pag hindi po nakita yon, you miss the greatest message na naroon. Pero dito, emphasis po sa 24, God that made the world and all things therein, look at this, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. O, maliwanag po, yung Diyos na lumikha ng bagay, hindi po naninirahan sa templong gawa ng tao. Meaning, He's not dealing with physical building. Alright, balik tayo, 2 Corinthians 5:1. O, nakita po natin. So, ang tinutukoy niya, na house not made with hands, ay hindi yung individual body ng tao. Kung hindi, the body, the temple of God, the body of Christ na tinutukoy niya. Verse 2. Ulitin natin. The earthly house refers to the old covenant. The heavenly house refers to the new covenant. Alright. Look at verse 2. 2, 2 Corinthians 5:2. I hope po, meron pa tayong 5 minutes. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Ayan po. Again, pag binasa po natin yung sinabi niyang desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Alright? Are we going to take po literally yung clothing? Saan natin makita yung definition po ng clothing? You go back sa Genesis, makita nyo, there are 2 instances na in-emphasize yung clothing. One is doon sa time nung makita ni Adam at ni Eve na nung pumasok yung knowledge of good and evil, when they saw the law and they found themselves at what? Naked. They were out of the, pag sinabi naked, they have the knowledge of evil, they died spiritually. What happened? They are out of the what? Out of fellowship with God. Di ba nagtatago nga sila? Tama? Okay. Anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos, and God clothed them. Tama? Now, ano yung significant? Ano yung symbol or sign na pinakita sa clothing sa language ng scriptures? Sa language ng scriptures, tingnan niyo po, Ezekiel 16. Ano ang kakibat ng clothing na tinutukoy dito po sa Bible? Not our understanding, but the understanding ng scriptures for us to get this. Ayun po, Ezekiel 16:8. Pag nakita niyo po Ezekiel chapter 16, iyan po yung narrative ng metaphoric narrative ng birth ng nation Israel, right?
Dito lang tayo sa 8 kasi mahaba po yun. Papakita ko lang po sa inyo yung significant ng word clothing at ano ang tinutukoy ng Bible doon. Now when I pass by thee, right, and look upon thee, behold, thy time was the time of love. Look at this. And I spread my skirt over thee. Ano yung skirt? Ang skirt po parang yung belo, parang yung garment. Di ba pag may kinakasal, one of the ritual sa kinakasal, di ba, aside from ring, etc., merong nilalagay na ano? Belo. They were being covered with something showing that they are one. Doon sa parang tuwalya yun or something, di ba? Dito po yung message na gano'n, dito po nagmula yon na makita ng Diyos ang nation Israel. Sabi, hubad siya. Ano ginawa ng Diyos? And I spread my skirt over thee. Tinakpan siya ng kanyang parang sigurong tibabal or garment or what? And covered thy nakedness. Yea, swear unto thee, and entered into a covenant. Pag sinabi pong kinover ang nakedness, dinamitan kita. Yun po sa verse 10, I clothed thee also. With what? With a skirt, with a garment. Dinamitan siya ng Diyos. At yung pagdadamit ng Diyos sa kanila, ito ay significance ng message na siya ay meron ng covenant sa kanya. At mapansin mo, sabi doon, and entered into a covenant with thee, said the Lord, and thou becamest mine. Ano ibig sabihin? Kung siya ay naked, balik tayo sa 2 Corinthians 5 for us to get this. 2 Corinthians 5:2. 2 Corinthians 5:2. Yan. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Alright? 3. If so be that being clothed we shall not be found naked. Sabi niya, in this we groan. In this what? In this earthly house, in this old covenant program of God, the law of Moses. Sabi niya, we are desiring to be clothed to receive the new covenant, which is what? From heaven. If so, that being clothed, we shall not be found naked. Para madamitan kami at hindi kami masumpong ang hubad. Kasi, pag naked siya, he's out of the what? Out of the fellowship or out of communication with God. Verse 4. For we that are in this tabernacle do groan. Ayun na naman, For we that are in this tabernacle, in this temple, the old covenant program of God, the law of Moses, ang sabi niya, do groan. Why? Because alam natin, yung law po is burden sa kanila. Being burdened, sabi niya, not for that we would be unclothed, but clothed upon that, look at this, mortality might be swallowed up of life, sabi niya. So, yun po ay tinutukoy na pag-receive ng mortality, ng eternal life, if they will be clothed with the house which is from heaven. Ano ba yung nagdadala ng life, na immortality? Nakita natin sa 2 Corinthians 3, alin? Yung New Testament, yung New Covenant, the new program of God that came in when the time of the sacrifice of Christ, the gospel of Christ were fulfilled, were consummated, doon sa death, burial, resurrection of the Lord Jesus Christ. So my friends, tutuloy isa pang session nito kasi we are running out of time. Inaral po natin mula sa umpisa yung tungkol sa resurrection. And before we directly po go to these passages, kinuha po natin yung background. We let the Bible po define and describe anong uri ng death ang tinutukoy para maunawa natin what kind of resurrection are we talking about.
And we have learned and established po from the scriptures that the kind of death way back sa time ni Adam is what? Is spiritual death. And we were able to define, we were able to describe from the scriptures what is a spiritual death at nakita natin yan. So therefore, ang klase ng resurrection ay hindi po physical. Kasi we are talking of a spiritual death. So therefore, ang pagtanggap mo ay spiritual resurrection. And the only way that you can receive life and resurrection is through the New Testament. Nabasa natin from the text ng 2 Corinthians 3, 4, and 5. Good evening kay Rafi Celestino. Thank you for watching, my classmate. Di po ba? That's why, my friends, pag sinabing resurrection, we are talking about not individual body resurrection. No. Tapos na po yung flesh. We are not talking of the flesh anymore. The Bible po is talking about the corporate, spiritual body resurrection. That's why, tinan nyo dito mismo sa text ng 2 Corinthians 5, 2 Corinthians 5, verse, okay, 2 Corinthians 5, okay, kasi ito, ang tanong na iba yung ibang hinahanap nila yung dadating daw na Kristo in a physical, visible, bodily form, di ba? Kasi ang sabi nila, okay, hindi individual body resurrection, bakit si Kristo nag-resurrect individual and in the physical sense? Meron siyang body. Teka muna. Diniscuss ko last time, kasi short, babalikan ko sana, pero next time. Yung physical resurrection ni Kristo, para kanino yon? Kung titin ni Matthew 12, it was given as a sign. Ang sabi niya, di ba, they are looking for signs, sabi niya. Sabi ng Panginoon, there is no sign to be given to this adulterous generation except the sign of Jonah. What is the sign of Jonah? Babalik ka kay Jonah, kinain ng whale. Pero ano nangyari on the third day? Bumuka yung bibig ng whale, lumabas yung si Jonah. Ano yun? It's a picture of resurrection of Christ. That's why, yun ay sign for the Jews. Right? Pero, in that sense, dun pa lang, sa Luke 24, kung babasahin mo yun, ang sabi, akala nila nakita nila espiritu. Kinorek sila ng Panginoon. Sabi niya, meron akong kamay, meron akong katawan, hawakan niyo ako, nahawakan niyo ako. But a spirit, ang sabi niya, ang spirit is what? Walang flesh and bones, invisible ang spirit. Kaya yung resurrection ni Christ, kailan natapos yung kanyang incarnation? Look at this. Nung nag-resurrect siya, yes, may physical bodily form. Nang umakyat sa langit, habang pinagmamasdan ng mga apostles, if you want, you check this out, Acts 1:9. Nakatingin sila, anong sabi ng angel? Ano yung tinitingnan nyo? The same Jesus na umakyat sa langit, the same Jesus na bababa. Question, ano yung last image na nakita nila nang umakyat sa heaven ng Panginoon? Marami ini-ignore yun. Ano? Pag binasa mo Acts 1:9 po, cloud. And a cloud receive him out of their sight. The last image na nakita ay ang cloud. Therefore, ang image na makita sa pagbabalik ay cloud. I challenge you. Basahin nyo. Lahat ng pronouncement, ng promise, ng coming ni Jesus Christ was given in that description, He is coming in a cloud. Question. Pag nakakita ka ng coming, kung nakapunta ka ng Baguio, sa Baguio nga, fog lang, wala ka na makita sa daan yung pa kayang dadating in, preposition in a cloud. Ano makikita mo? Cloud. Tama? Kaya, wala pong basis yung physical bodily coming at i-apply mo sa resurrection ni Christ. That's a sign for the Jews. Pero after that, tapos na po yung kanya incarnation in the flesh, nag-revert back po sa pre-incarnation manifestation. Palagi, tingnan nyo, ang kanyang manifestation publicly palagi po is with the clouds, trumpets, lightnings, and everything. Di ba sabi ng Panginoon sa Matthew 16, dinescribe yung coming niya, sabi niya,
I will come in the glory of my Father. Yung mga nakausap pong Hudyo, alam nila yon, yung glory of my Father. Saan nila na alam at nakita? Basahin mo Exodus 19. The Lord came down, ang sabi, in the sight of them. Ano nakita nila? The glory cloud, the trumpets, the lightnings, the glorious appearing ng coming ng Panginoon in that glorious day in the clouds. Ay, lahat po yan scripture sa my friend. Hindi tayo nag-i-imagine po dito. So, tutuloy po natin. Tignan nyo. This is also a proof na sinabi si Pablo mismo, yun na sinabi. 2 Corinthians 5:16, no? Sabi niya, wherefore, henceforth, we no man after the flesh. Yea, ito yung kanyang statement about Christ, though we have known Christ after the flesh, the physical. Yet now, ang sabi niya, while he was writing, yet now henceforth know we him no more, sabi ni Paul. Kaya kung ipapadescribe mo kay Paul ang itsura ni Kristo ngayon, he cannot, sinabi niya, we know him no more. Why? Kasi ito po yung Kristo ngayon. 1 Corinthians 15:45. How can you describe this? So makita siya kung ano yung Kristo ngayon, 15:45. And so it is written, the first man Adam was made a living soul. That's the physical Adam we have in way back in Genesis, the figure of the Christ. The last Adam, this is the Lord Jesus Christ, was made a what? Quickening spirit. Today, that last Adam revert back sa kanyang pre-incarnate state as a what? Quickening spirit. Espiritong nagbibigay buhay. Very clear po, my friends. That's why sinabi ni Paul, how can I? We know him no more. Yes, dati after the flesh, nung nag-resurrect siya. Pero nung siya umakyat sa langit, and a cloud took him out of their sight, wala na. Yun na po yung tinutukoy na spirit, the quickening spirit. Ang kanyang description ay clouds. Right? So with us, my friends, the believer po, because if you are in Christ, ikaw din po ay, identified sa cloud. Hebrews chapter 12. This is the glorious thing na makita po natin if you are in Christ. Hebrews 12:1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Compass, nababalot. The same with Christ, he was compassed with a cloud. The same po description ng ating position kay Kristo. Hebrews 12 verse, in that sense, Hebrews 12 verse 22. But ye are come unto the Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. That's the manner of coming of Christ. How can you see a physical bodily Christ who will come kung siya ay compassed with angels? You cannot. 23. To the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven, and to God the judge, etc., etc. That's us, friends. We belong to this church of the firstborn. We belong to this heavenly New Jerusalem. We belong to this Mount Zion because it was given po na ang Gentiles po ay partakers, fellow heirs of the promise of the Lord sa mga Gentiles who will believe in Christ. And that's us. So today, makita natin with all the pronouncement, ang resurrection hindi po future, right? I will give this na po para makita nyo lang for a while. Ephesians 2:1 po, tinan nyo. If you will believe the scriptures more than what people po are saying, makita mo, Ephesians 2:1, no? And you hath he quickened. Ang believer po dito, resurrected na. Who were dead in trespasses and sins. Sa Tagalog, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Every believer po in this present time ay already what? Quickened, buhay na siya. Alright? We will continue this po bukas po siguro para matapos ko na once for all
ibibigay na po natin yung whole conclusion po ng subject ng resurrection bukas po ng gabi again. So, thank you so much po. Thank you for watching. I hope we have a better days coming after this political upheaval nito that divide the nations, everything. Let us trust the Lord. Let us pray for God that give us leaders na talagang may tamang wisdom, tamang heart, and everything para makaangat-angat naman po yung ating bansa Pilipinas. So again, thank you so much po. Let us pray. Lord, thank you so much again sa buhay po na pinagkalob nyo for this opportunity and time na mag-aral, magsaliksik ng iyong salita. I pray for these brethren na kasama namin sa pag-aaral. Ikaw pa magpaunawa, magbigay ng comfort at ng excitement to learn these things, Panginoon. Maisir po natin sa iba pang mga tao. Muli ang aming bansa, dalangin po namin ng bansa Pilipinas. Kayo po ang siyang mag-ayos, magbigay po ng wisdom sa mga leaders, sa mga bobote rin po, matuto kaming humanap po ng mga tamang taong ilalagay po, pagtitiwalaan namin sa posisyon ng aming bansa at gobyerno. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Thank you po. Thank you so much for watching.